We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! We Can Do It, isang panglingguhang palatuntunan na weekly radio program na kung saan tinatampok natin ang mga kwentong may kwenta. Tulad nga na sinasabi ng aking Ate Maru. Magandang gabi po sa inyo. Ate Maru, biglang kita ng compliment. Ano po? Tinitingnan ko, napakaganda ninyo ni Ate Azel. Ang gaganda ng mga kutis ninyo. Talagang kutis ng kabataan. Totoo po yan. Kamusta ka po, Ate Maru? Kamusta ka po? Okay naman. Days are just so fast, no? Opo. Nasa New Year tayo, 2026, second month na nito. Wow, Lord, thank you. Thank you for sustaining us with your amazing grace every day. Ang ating family, ating mga loved ones, wherever they are. Alam ko, ako, mga loved ones ko, nasa Bacolod eh. So, ingatan sila ni Lord, maski malayo din ako. Okay, so maraming salamat, Lord. And once again, we are so blessed to have our best friends in the ministry, beautiful couple, and you've heard two programs already, and we really enjoyed. Napakaganda na ating sharing time talaga. So, ang ating zero-in naman ngayon ay si Kuya Lay Navarro. Siya po ay naging kaibigan ko at taga-bayad ng aming pagkain. I really enjoy that time, Lay. Ikaw talaga, wala kang patid. Ako tinataya mo eh. Dahil tawagan mo si ganito, Dahil tawagan mo si... Magkita tayo doon sa Dahil. Ako naman, siyempre, enjoy. Kaya, si Kuya Lay Navarro is a chairman of Manitoba Filipino Street Festival. Wow. The biggest Filipino gathering in Manitoba, Canada, since 2012. So how many years? 13 years na. Wow. Yes. And also participated in by over itong gathering na ito, participated by over 100 principal city groups and associations, local evangelical churches, and para-church groups in Manitoba. This is a big group. Indeed. And si Kuya Lay po ay chairman nito. So let's welcome them back dito sa ating program. Kuya Lay and Ate Azel Castillo. Castillo. Thank you. Yes. Thank you. Kuya Lay at Ate Azel, kami tuwan-tuwan na kasama kayo. Ang aking masanting na kabalin at ang akin namang malago na kapatid sa pananampalataya. At para po doon sa mga hindi nakakaalam, noong ang mga awitin sa DZAS sa Far East Broadcasting Company, aside from Papuri, yung mga tinatawag na adaptations, mga kantang galing sa ibang bansa. Kaya ito nagiging Tagalog. Napakalaki po na kinalaman ng ating Kuya Lay diyan sa pagta-translate niya. Kaya pag-uusapan natin mamaya yon. Correct. So, Kuya Lay, kilala ka namin bilang isang musiko, isang musician, choir director, translator, singer. At ito ang pagkakilala sa iyo ng maraming mga tao. Kasama na po kami. Yun naman pong inyong isang bahagi na inyong buhay. Yung paano niyo po nakilala ang Panginoon bilang inyong tagapagligtas. At magandang kasaysayan po ito na sisiguro ko. Right. Well, gaya nga na ang asawa ko, lumaki siya sa isang Christian church, family, right? Church, ganon. Ako, actually, lumaki akong protestante. Okay. May difference eh. Kasi, tama. Ang pamilya, talagang Navarro, mga Metodista sila.
Opo. Ngayon, nag-start ang papa ko ng church sa Project 6 kasama ang papa ang tatay at nanay ni Joel Navarro. Magkamag-anak ba kayo? Hindi. Hindi. Nagkataon lang na doon din sila nakatira at that time. So, silang nag-start ng church, the Church of the Holy Redeemer, UCCP ito. Okay. So, I grew up in that church. I grew up but I went to Union Elementary School. So you hear of mga mag-attend ka ng mga Bible classes. Hindi ito Bible study, mga Bible classes, Sunday school. But talagang iniisip ko, I never heard the gospel na talagang you have to accept the Lord as your personal Savior. Until the time na itong isang staff ng Campus Crusade for Christ na nag-a-attend dun sa Church of the Holy Redeemer invited me to an event sa Los Baños ng Campus Crusade for Christ. That's when I accepted the Lord. So, sabi ko nga, tinatanong ko siya, sabi ko, Olive, bakit hindi ko naririnig ito sa mga Sunday school, yung mga gano'n na, okay. So, yeah, doon ako naging Kristiyano through Campus Crusade for Christ. Wow. And actually, yung pagiging Kristiyano ko na naikwento ko nga na kaya ako nalipat ng church sa Capital City Alliance Church is para bang nilid ako ng Panginoon doon eh. Opo. Dahil nga from Church of the Holy Redeemer at that time, like UCCP yan, hindi ko masyadong naririnig yung gusto kong marinig. Parang or yung dapat kong matutunan. So I started looking for a church. Mabuti na lang at doon ako lumipat sa Capital Alliance Church. Nakita niya ako ulit. Ang maganda dyan, Kuya Lay, when lumipat ka sa Capital City Alliance Church, not only did you find the Savior, you also found a spouse, ha? Yes. Double jeopardy. Ay! Double blessing. Yes. Nakita Kaya natin. maraming bagay na talaga sa buhay nga namin mag-asawa. Talagang inililid ka lang ng Panginoon doon sa dapat mong puntahan eh. Hindi mo naman hinihingi pero doon ka sa direksyon na yung dinadala. Amen. Siya nga naman. Napakaganda na yung the leading of the Holy Spirit, you wouldn't really know, no? You wouldn't really know yung napakagandang plano ng Panginoon. Nilid ka sa isang lugar at napakaganda pa yung napuntahan mo and you found a very special lady, now your wife and the mother of your children, lola na rin ng mga apo ninyo. So God has been so good. Amen. The direction of God is never hindi siya lumiliko-liko, diretso talaga ang Lord talaga. No mistakes. Mayroon pang ibang streets na pupuntahan. No. Very good. Praise God for that. Amen. Amen. Kuya, narinig natin ang iyong conversion story. Paano mo nakilala ang Panginoon? At pagdating naman sa iyong career, sa profesyon, narinig ko na UES ka, Union Elementary School, at sabi ng mga kasamahan mo sa high school, so naman yun, Union High School yun, ano po? After Union High School, saan ka po nag-aral? Ano po naging direksyon? Sa San Sebastian College na ako eh. Okay. College, yes. Pero doon nga sa first year ko sa San Sebastian, doon ko nakilala ang Panginoon. Amen. Kaya doon na rin ako naglalagi sa UP pag libre dahil nandun din ang grupo ng Campus Crusade for Christ. Ayun. Hanggang nagkaroon na rin sa UE, no? Sa UE. So wala sa San Sebastian kasi noon. It's a Catholic school, yeah. So doon din na-develop yung ko sa music dahil nakabarkada ko yung magagaling na mga musikero. Oo. Excel Hernando, Philip Taroja, yung mga yon. Sila mga naging barkada ko sa Campus Crusade. Tama. Oh. Ano po ang course na kinuha niyo sa San Sebastian? Marketing major ako. Pero sa kabila nun,
nasa music ministry pa din po kayo. Ano po? Meron po ba kayong formal training? Talaga po. Wow! Mas kahanga-hanga. Hindi ako marunong bumasa ng nota. Notes, pero you can play the guitar and play keyboard. Pero ano lang, Widow lang tayo. Widow, yeah. Yan po mga ang tawag dito sa US sa street musicians, ano po. Yan ang magaling sa sifrahan pagdating sa mga tugtugan, ano po. At para ko nalang na-imagine na pag may narinig si Kuya Lay na tono, kaya niya na sabayan yan dahilan sa hindi umaasa sa piyesa, umaasa sa tenga. Kaya nila natutugtog yan. Meron lang ako isang ibig na i-bring up. Ang inyo pong awitin kasi years and years ago, si Kuya Efren, yung kanyang programa, yung This Day, merong tumapasok na intro. Yung kantang yon, ito ang araw na gawa ng Diyos, dapat tayong magsaya. Alam ko yun sa English, this is the day that the Lord has made. And then, only recently, nanalaan ko na si Kuya Lay pala nag-translate noon. Oh, May wow. gift po pala kayo sa pagta-translate. At una po, paano po kayo nagsimula sa translation work? At ano po ang inyong active involvement ngayon sa pagta-translate po, if any? Actually, nagsimula lang yan nung mabuo namin yung grupo ng Blessed Hope, ano? Okay. Time kasi ng Blessed Hope, ang parang evangelist namin noong time na yon, si Dr. Vencer, si John Vencer. Oh, yes. Opo. yes. Hindi pa pastor si John noon. That was before na-involved siya sa Billy Graham Crusade. Doon lang siya nag-start sa ministry full-time. Simulan nila yung PCEC. But before that, yung grupo namin na Blessed Hope, kumakanta kami sa Veterans Hospital pagka linggo ng hapon or sa mga squatter areas kung saan nagtuturo kami ng Sunday School, tapos kumakanta rin kami. Oh, wow. Nung na-realize ko na yung kinakanta namin puro English na sa clients, ano? Tapos makikinig ka sa DCAS, wala ka rin naman masyadong naririnig na Tagalog, kung hindi yung mga ginawa lang ng Ate Celia, no? Yes. So doon nagsimula na para lang dito sa Blessed Hope lang, nagsimula akong gumawa ng adaptation ng mga kanta namin. Ang araw ng gawa ng Diyos, yung mga Sound Alliance songs. Yeah, Sound Alliance. So, binigyan naman kami ng dahil si Elic, yung sister-in-law ko, ay nagtatrabaho sa FEBC, kahit papano na gawan ng paraan na may record namin yung mga tinatranslate. Si Roger Padrinaw nga ang aming technician. Yeah. Hanggang ginamit na nga ni Efren Palyurina yung Ang Araw na Ito ay Gawa ng Diyos as theme song niya. Ay gawa ng Diyos. Kapatapos mag-amin ni Kaesong, pasok siya. Yeah. Ito po yung mga naikwento na lang sa akin, pero noong mapakinggan ko yung isang replay ng program, sabi ko ibang klase ka ako yung gumawa nitong adaptation. Kasi usually ang mga adaptation hindi po madali yan mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po madali. Ang nanay ko ay sabi sa akin minsan, anak sige, alam ko meron ka ding kakayahan para mag-adaptation. So pinagawa niya sa akin yung It Is Well With My Soul. Itin-translate ko naman, Kuya Lay. Kaya lang, ibinasura ng nanay ko Kasi yung chorus, It is well with my soul. Tin-translate ko din, Ate Maru. Ginawa ko Tagalog. Okay lang. Nagalit ang nanay. Kulang sa nota yung okay. Hindi pwede. Okay lang. Di ba? Anyway, jokes aside, hindi humadali. Kaya na-impress ako sa talent ng Kuya Lay. Hindi ko pa siya kilala, pero sabi ko, ibang klase gumawa nito. At Kuya Lay, nagpapatuloy pa po ba yung iyong gift at yung gift? Yung ministry mo meron ka pa po ba na itatranslate hanggang ngayon? Hindi na. Kasi dito, maski naman dito sa Canada, naging puro para English na lahat ng aming music. Nag-handle din talaga si Asel ng choir dito. Pero meron nga kaming choir na hinawakan sa dating church namin, German church. Kami lang ang Pilipino. Oo.
Kaya lang nagko-conduct. Talagang ang sarap mag-handle ng choir kasi lahat sila bumabasa ng nota. Okay. So dagdag ka lang ng dagdag ng isang music. Hanggang pati sa German service, kumakanta kami dalawa ng German. Talaga naman. Hindi namin naiintindihan. Oh, ang galing. Di, lalo pa kung makakanta ninyo yung A Mighty Fortress is Our God ni Martin Luther at sa wikang Aleman. Nako, ibang klase talaga yan. Impressive. Opo. Wow. At lagi natin narinig siyempre na ang musika ay mapagbuting paraan para abutin natin ang puso. Ati Azel at Kuya Lay, kayo po ba, curious lang po ako, nagdudueto po ba kayo? At meron po ba kayo recordings ng dueto ninyo? Mahirap, alam mo, pag nagdueto kami, para kami nagtitriyon dalawa eh. Ang mga anak po ba niya ay musical din po? Ati Azel, mga musical din po ba sila? Oo naman. I mean, nung high school sila, at talagang choir, yung mga special choir, acting and singing. Yan ang kanila. They do that as well. Ang mga po, learning how to play, musical instruments, ganun din. Yes. One of the things that truly caught my eye at the Azel, miski noong 1973, na una kita nakita, hanggang ngayon. Actually, alam mo ang gap, Kuya Lay, una ko nakita si Ate Azel, 1973, sa Taginting. Nakita ko siya uli, September 2025, last year. Nung nagkita-kita tayo sa reunion ng FEBC. Yes. Doon ko siya nakita uli. Kaya yung span of time na yan. Isang bagay ang nakikita ko sa Ate Azel. Yung kanyang ngiti, napakaganda lagi. Napakaganda. Nahawa tuloy kami. Ang Kuya Lay, maganda rin ngumiti. Talagang napunan nyo, nakikita nyo naman, meron kayong camera, mga nanonood, mga nakikinig. Maganda sa FEBC, hindi nyo lang naririnig. Kundi nakikita nyo rin. Kaya tuloy naging ganito anyo ko ngayon kasi nasa panahon na tayo na rin ng NBA na malapit na ang matapos sa regular season kaya ako naka-jersey ngayon. Anyway, ito po wala ako nire-represented team kasi alam ko mahilig sa hockey ang mga tiga Manitoba at pati sa mga nasa Canada Anyway, mabalik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Napakagandang ngumiti ng aking Ate Azel at ng Kuya Lay at naniniwala ako na bunga ito na ang kanilang connection sa Panginoon. Hindi lalabas yan, hindi fake yung ngiti nila eh. Talagang pag ngumiti sila ay galing talaga sa puso nila. Maganda yung narinig natin, yung conversion story ng Kuya. Narinig natin yung kung saan sila dinala ng Panginoon by way profession, yung kanilang ginagawa ngayon, pati ang mga anak nila ay mga musicians. Puntahan lang po natin mabilis. Itutuloy natin sa darating na Sabado kasi kakapusin tayo. Pero para paunang panayam, Kuya Lay, sa shirt mo po ay may nakalagay na ilang words. Ang nababasa ko ay Manitoba and then the word festival. Ano po nasa shirt mo po? Manitoba Filipino Street Festival. Yung kanyang sine-chairman. Siya ay ayun. So kayo po ang punong abala at kayo po ang chairperson ng gawaing yan. Ano po ang ginagawa niyan? Although tutuloy natin sa Sabado, pero parang patikim lamang. Ngayon ko lang po narinig yan. At ano po ang pinakapunto ng... Simulan namin ito ng 2012. Ang layunin namin is na i-present ang mga iba-ibang mga probinsya na dito sa Winnipeg. Ang presenta nila yung paano nila sineselebrate yung kanilang mga festival. Okay. So once a year yan, nagde-decorate sila ng mga tent nila kung paano nila dine-decorate yung mga bahay nila pag fiesta. Naghahanda sila ng mga cultural dances at sa parada meron din silang mga floats, no? Normally, alam nyo naman sa atin, ang mga festival, celebration of harvest. So, nandyan ang mga
Santo Niño, lahat yung mga dinedecorate nilang Doon nagsimula yung Manitoba Filipino Street Festival ng 2012. Okay. Napakaganda kasi kasama din ang mga local evangelical churches. Yes. Well, kasi ang nangyari dyan, dahil alam natin na it's yung celebration of harvest nga puro yung mga Catholic celebration. Right. So, in-encourage ko yung mga Filipino evangelical churches dito to participate. So, ang nangyayari, nandoon sila, nagde-decorate din sila ng mga tent nila. At the same time, they give away evangelical tracts, nag-witness sila. Meron isang grupo na Association of Christian Farmers, puti at Pilipino ito. Namimigay sila ng napakagandang ginagawa nila mga walking stick. Walking stick na bago ka makatanggap ng isa, you have to listen. So they witness to them, they pray for them, they pray with them. Yung mga so talagang makikita mo pagdating ng hapon, daan-daan ng mga taong naglalakad na may hawak na walking stick. Ibig sabihin na witnessan yung tao. Wow! Nangyari dyan. Yes. Wow! So over the years, yung mga ibang Filipino churches talagang na-encourage sila sumali. Actually, this year nga, last year, nung nakarang year, ang JIL talagang full force sila, talagang lahat ng members nila nandun, talagang nagwi-witness sila sa grounds. And ang attendees namin talaga umaabot ng 10,000. So ang dami Amen. Ang dami pwedeng witnessan. Wow. Yeah. Wow. Meron kaming website, manitobafilipino.com. Kung gusto niyo makita. Ulitin natin, Filipino Manitoba. manitobafilipino.com. Yun ang manitobafilipino.com. Pupunta ko po yan. Napakaganda. Kuya Dave, yung the avenue of spreading the word of God, nandun na no? Nandun na yung mga tao, and you have all the chances to mingle with people and share the Lord Jesus Christ to them. Amen. Wow. What a way. Wow. Thank you, God, for this particular. It was not meant to really be a place where, the Christians can witness. But then it was a gathering of all people, of kinds of people. Yes. If you're a Christian, you cannot just keep quiet and not say a word about Jesus. Yes. Napakarami ditong mga East Indians sa Winnipeg. Dalawa klase lang ang tao dito, Pilipino at Bombay. So, maski na yung Canadian Bible Society, lahat silang natutuwa dahil kung mamigay sila ng Indian Translation Bible, hundreds ang napapamigay nila. Praise God. Oh, wow. Okay, so pagpatuloy natin yan yung kwento na yan, it gets exciting, how the Lord would work out things for His people and for the faithful ones, of course. So kami po ay wala na tayong oras. So, reminder ulit mga kaibigan ng ating programang We Can Do It ay napapakinggan nito sa FEBC Radio TV. At napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din ang aton nga mga kasimanwa sa Coronadal, South Cotabato. At aton nga programa ay mabatian ini sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Merkules po alas 5:30 ng hapon. So muli maraming salamat sa aming mga best friends in the ministry. Next week po ay mayroon pa silang ipapasabog sa atin. There's just so many things to share about the Lord. Ongoing yan overflowing talaga ang blessing ni Lord. Non-stop din at walang katapusan ng ating pag-share. So kami po ay pansamantalang magpapaalam muna. Maraming salamat Ate Azel, Kuya Lay, and ito po ang inyong kaibigan Ate Maru Cepeda Javier.
Dave Marcelo po, at Marcelo. kinakasama din natin ang ating kapatid na Phil Agtapon, ang ating engineer sa control. Muli, maraming salamat sa kapatid na Lay at kapatid na Azel Navarro. Galing po sila sa Manitoba. Tandaan natin, pagkasama natin ng Panginoon, nakakayanin natin lahat ng bagay. Tulad na sinasabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit ano man ang sitwasyon sa buhay, sabay-sabay tayo, Kuya Lay, Ate Azel, Ate Baru, pagkasama natin ng Panginoon, truly, we can do it! Woohoo! Thank you, Lord. Thank you. So, bye-bye for now, mga kaibigan, and we'll see you again next week. The same time, same station. Dito po sa ating programang We Can Do It. Bye-bye for now. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.